na yun yan, yung mga nagbibigay ng komento, mga nagbibigay ng payo sa akin noon. Pero hindi ko kumbaga hindi ko na lang sinunod. Pasok rito, labas dito yung mga sinasabi nila pagdating sa mga negative na naririnig ko. Magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Ito, wrong timing ang punta natin dito sa farm. Kung makikita nyo naman ang ating kapaligiran, ayan o, ang lamig. Hindi pa rin tayo makapasok-pasok rito, hindi pa rin tayo makapaggawa-gawa dahil nga nag-snow pa nito nakaraang linggo na sana yun na yung huling bagsak. Kung makikita nyo yan, meron pa rin dito sa area na to. Hindi pa rin natutunaw, nadagdagan pa, putik pa rin hanggang ngayon. Nakita nyo yung ating ano rito, ayan o, tubig pa, putik pa. So ayan, ngayon tuloy-tuloy, sunod-sunod ang punta natin dito sa farm, linggo-linggo, para nga makapag-check tayo kung pwede na tayong gumalaw. Kasi marami na tayong mga materyales ditong idinadala. Sisimulan na natin yung mga pwedeng magawa, pwede masimulan habang hindi pa tumitindi ang init dito. Dahil nga alam nyo naman na pagka dito uminit, talagang napakainit. Pagka lumamig, talagang napakalamig. Ngayon sa mga oras na to, malamig na naman, na masakit sa masakit sa balat yung simoy ng hangin niya. Hindi natin alam kung itong cloudy na yan, kung ano yan, kung tubig ba yan o snow pa. Dahil nga alam niyo naman na ang huling mga bagsakan dito ng snow, na yung mga maliliit lang, first week ng May, meron pa yan na mga bumabagsak pang maliliit. Pero hindi natin alam, nitong mga nakaraang araw, nitong last week, bumira pa ng 2 araw na sunod na may snow. Hindi na lang ako nakapag-video noon dahil nga nandoon tayo sa Edmonton. Ang hirap lumabas kasi napakalamig. Pero ngayon, itong mga time na to, napakalamig na naman. Iyon na naman yung nararamdaman ko, yung sakit sa balat ng lamig dito. Kaya nakita nyo naman, no? Ganda sana kung matindi na ang sikat ng araw, tuyo na yung kapaligiran natin, masarap nang maggagawa dito. Dahil alam niyo naman, nabanggit ko to sa mga una nating video, na ang talagang unang project natin dito, maglagay ng plastic tsaka maglagay ng screen sa mga halaman. Dahil pagka umaraw na, pagka uminit na, maglalabasan na rito yung mga daga. Kailangan bago pa sila maglabasan, magkaroon na tayo ng mga protection sa mga halaman natin, na alam natin na sisirain yun na naman. Dahil nga ang dami kong naglakad ako rito naglakad ako dun sa area na yon, malalaki na siya hanggang bewang ko na putol, na may mga kagat siya, putol siya. Siguro yun, nung mga naputol yon, siguro nung last year pa yun, hindi ko lang siya nakita kasi hindi ako naglakad dun sa mga area na yon. Nakita nyo naman, lilinisin pa rin natin. Ay nako, maupo muna tayo rito at magmuni-muni. Alam nyo naman na pagka ganitong wala tayong magawa rito, yan, paupo-upo lang tayo, pa-relax lang tayo. Ito yung mga kagandahan na meron kang ganitong lugar na pampaalis stress sa Edmonton, di ba? Pagka napapagod ka sa trabaho, punta ka lang rito, mag-relax ka, magkape-kape ka rito, magluto-luto ka dyan, okay na, makakaano ka na. Or pinakamagandang gagawin mo, maglakad-lakad ka sa Ceba Beach, do sa lake. Yun yung isa sa mga magaganda na ginagawa namin dito. Hindi pa rin tayo makapag-check do sa lugar na yun kasi basa pa ron eh, may tubig pa eh, diba? Wrong timing ang punta natin dito eh. Dapat pala sa next week tayo pumunta uli rito eh. Siguro next week to, sigurado to, tuyo na to eh. Makakapaglakad na tayo. Yan, sumisikat ang araw yan. Ganda. Sana ganyan, sumikat ng konti yung araw kahit na malamig ang simoy ng hangin, basta may araw, okay eh.
maganda maglakad-lakad rito. Pero syempre sa mga oras na to, limitado pa lang yung area na pwede nyong lakaran dahil puro putik pa. Dami, nakita nyo naman yung mga linisin natin na yan. Magsusunog tayo sa mga susunod na panahon dito, kasi lahat ng kalat dito kailangan hindi na natin itatapon sa Edmonton, susunugin na natin dito. Pero kailangan hukayin pa natin ng konti ito dahil mapupuno ito eh. Mababaw lang yung hukay ko rito eh, sa fire pit natin na to. Kung makikita nyo, kung maririnig yung mga kapanyero yung buga ng hangin na naman dito, lamig. Pero ang sarap dito pagka ganito. Ang nami-miss ko dito, yung mga nagtatakbuhan na usa dyan, yun ang nawala na talaga. Hindi ko na alam kung bakit, kung naubos na ba, wala nang naliligaw na usa rito. Dito nung unang taong ko, unang 2 taong ko, ang dami talagang nagtatakbuhan na usa pag ganitong ganitong season. Kung makikita nyo yung lugar na yun mga kapanyero, napakadilim. Yan yung mga senyales na snow na naman eh. Sana wala na, sana kung magkaroon man sana ng snow na bagsakan dito, sana yung mga maliliit na lang, hindi na yung mako-cover talaga yung lahat ng area. Ako, lakad-lakad tayo mga kapanyero. Wala eh, hindi pa rin tayo makapaglakad rito eh. Oh. Dito tayo sa picnic table. Dito tayo maupo. Ay nako, yan, sarap ng, ay nako, nakaka-relax dito kahit malamig. Kung makikita nyo yung sasakyan natin doon, nandoon pa rin, hindi rin makapasok dahil may tubig pa. Bilis ng development nito. Dalawang taon pa lang sila rito. Yan o, 2 bahay na naitayo nila. Sarap dito pagka may pera ka, no? Yung makakapagpatayo ka kagad ng ganyan na isang mabilisan. Or yung isa naman, yung nasa dulong yun, deliver yan eh. Yan yung mga nabibiling bahay na nagawa na tapos i-deliver ng truck dyan. Ganun yung isa dun, yung isang bahay. Pero ito, itong ating munting paraiso rito, itong ating munting tambayan, ayan, yan lang ang ating nakayanan kasi wala tayong budget. Mabigat din ang labanan pagka wala kang pera dito, di ba? Wala akong dalang pagkain dito eh. Dahil nga ang bala ko kumain na lang sa restaurant diyan sa malapit dito, kaya wala akong dalang pagkain eh. May kape wala akong dala dahil hindi ko ina-expect na ganito kalamig dito. Ang ine-expect ko rito mga kapanyero, mainit na makakagalaw-galaw na tayo kasi naka-ready na yung mga gamit natin dito. Talagay na sana tayo ng mga plastic eh. Hindi ko naman ine-expect na ganito pa rin ang sitwasyon dito. Kaya na-share ko lang sa inyo kung ano to, di ba? Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, pakipindot ang ating subscribe button para masubaybayan nyo ang development ng Deladinco Farm dito sa Canada. Ang kagandahan naman dito sa area natin na to, wala talagang pumapasok na mga tao, wala akong nakikitang bakas na senyales na may pumasok sa lugar natin dito. Sa tagal ko ng pag-i-stay rito, sa tagal ko ng paggagawa rito, iniiwan-iwanan ko lang naman yung mga ibang gamit natin dito. Wala akong nakita na kumukuha. Hindi tulad ng yung mga nababalitaan ko sa Edmonton na pagka raw iniwanan mo yung isang lugar, pagka acreage, pwedeng mawala, pwedeng may tumira na. Ganun yung mga sinasabi sa akin nung una na yung mga nagbibigay ng komento, mga nagbibigay ng payo sa akin noon. Pero hindi ko hindi ko na lang sinunod.
pasok rito, labas dito yung mga sinasabi nila pagdating sa mga negative na naririnig ko. Ganoon naman. Kasi nga, kung talagang gusto nyo yung isang bagay na ginagawa nyo, ang sundin nyo sarili nyo. Huwag kayong makinig sa ibang tao na nagbibigay ng payo pero hindi nyo alam na yung mga payo puro negative ang ibinibigay sa akin noon ng mga ibang tao, ng mga nakapaligid sa akin. Kaya nga nakita nyo naman sa 6 na taon, magpipitong taon na tong lugar na to, wala, andyan pa rin yan. Kung tutuusin, pwede nilang pagkukuhanin, pwede ibenta sa marketplace, di ba? Wala akong nakitang bakas ng pagkawala ng mga gamit dito, di ba? Kaya nga yun din yung mga kagandahan na ito yung nakuha natin lugar na masasabi nating safe. Security nga pala, dahil nga may mga dumadaan dito, isang 10:00 tsaka isang 10 o'clock ng gabi, parehong 10 o'clock ng umaga tsaka 10 o'clock ng gabi. Nung nag-camping kami rito, nag-overnight kami rito, talagang dahan-dahan na dumadaan dyan sa karsada natin. Tinitignan kami noon na may dumaraang mga patrol. Yun naman ang kagandahan dito. Syempre, yun din naman yung ibinabayad natin mga tax dito, di ba? Yung mga safety, yung security ng bawat citizen dito. Kumbaga, sulit naman yung mga ibinabayad nating tax. Wala akong masabi na yun nga, sa lugar na tulad ng ganito, safe na safe pa rin naman tayo rito, di ba? Lalong-lalo na mga kapanyero, di ba? Nagkaroon tayo ng kapitbahay. Kasi noon, talagang nag-iisa lang ako rito na gumagawa, na nagtatanim-tanim, nagde-develop sa loob ng 5 taon, na paunti-unti nating na-develop to, di ba? Na-share ko lang sa inyo, di ba? Nabanggit ko rin to sa mga una nating video, na yung 2 taong ko rito parang nasayang. Parang lahat ng ibinili kong halaman, binili kong mga itatanim dito, patay lahat. Nga pala, yun, ano ko lang, na-share ko lang ulit sa inyo kasi nga bumalik na naman sa isip ko yung mga bagay na yun, na parang 2 taon na nasayang, na tanim ako ng tanim, bili ako ng bili noon, tapos pagbalik ko rito nalalanta, nagiging dilaw na, hanggang maging brown, hanggang sa bunutin ko na lang, patay na. Ganun ganun yung mga nangyari sa akin noong unang 2 taon na pagtatanim ko rito. Kaya nga parang nag-start pa lang tayo rito, parang 4 na taon itong mga halaman na to, na mga nakapaligid natin, na mga nakikita sa bawat punta ko naman dito, na pagka may nakita akong lumabas na dahon, talagang napakasaya ko. Yun yung kasiyahan na nararamdaman ko sa bawat labas ng dahon ng bawat halaman na itinanim ko, na ibig sabihin nakakasurvive siya sa winter na nangyayari. Pero noong kasi mga kapanyero, summer ko itinanim, summer, tapos bago pa siya mag winter namamatay na. Ganun yung nangyayari sa akin noon, na hindi ko alam kung bakit, kung saan ba ako nagkamali noon, kung anong lupa ba meron dito, di ba? Yun nga, puro eksperimento, puro trial ang ginawa ko noon, hanggang sa magsawa ako na magbibili ng mga halaman. Kaya nga, yun, na-share ko lang din to sa mga nauna nating video, na punla na lang, pagkuha na lang ng mga buto ang ginawa ko, mas nabuhay pa. Marami pang nabuhay na galing sa buto kaysa galing sa bili. Nga pala, yun yung ma-share ko sa inyo. Nabanggit ko lang uli ito sa inyo kasi nga nagmumuni-muni ako, kasi pagka makikita nyo mga kapanyero yung mga halaman na yan na lumalaki, na kung sana yung mga unang tanim ko na buhay, baka doble pa yung laki nito. Yung mga halaman natin ngayon, baka doble pa yung mga nauna kong tanim na mga namatay. Pero sayang din, pero wala tayong magagawa. Trial talagang
Huwag kang mawala ng pag-asa. Kumbaga, dire-diretso lang yung gawa nyo, pero nag-e-enjoy naman ako sa mga ginagawa ko rito. Kahit na mga nagkamatay noon, talaga nagpursige ako na alamin kung paano mabubuhay yung mga halaman dito. Hanggang sa yun nga, unti-unti nakita ko kung ano yung mga naging problema ko rito, kung ano yung mga pagkakamali ko. Kaya ngayon mga kapanyero, ayan, na-share ko lang sa inyo. Kung mababalikan nyo yung unang-unang video ko, nga pala, doon ko i-share kung anong klaseng, kung ano yung itsura talaga nito. Yung unang-unang video ko, kung mapapanood nyo yun, kung saan nag-start ito, makikita nyo kung anong klaseng lupa, kung anong klaseng lugar ito na na-videohan ko noon, yung unang punta namin dito. Kung mapapanood nyo yung unang-una, kung mababalikan nyo yun, at least mula noon tas hanggang ngayon, ito na yung naging resulta, di ba? At meron pa tayo, marami pa tayong development na mangyayari dito sa mga susunod na taon. Ngayong summer na to, sunod-sunod ang mga nakalista sa akin na gagawain nga pala. Yan. Ayan yung ating sasakyan, hindi pa rin makapasok-pasok. Ano? Ayan yung mga naghihintay nating project na paglalagay ng mga plastic. Kasi yan yung mga, dyan na lang inilagay yan. Kasi yan, lahat ng plastic na yan, dito yan sa harapan, di ba? Tapos maghahanap pa tayo, mayroon pa tayong mga ibang plastic dun para sa likuran. Kaya nandyan lang yan, naghihintay na project. Ayan na, nilagyan ko na ng mga kahoy para hindi sila liparin, di ba? Pakikita nyo naman to isang puno na to. Ganda oh. Yun. Swak na swak. Kaya ngayon wala pa tayong magagawa dahil nga yung mga project natin gagawin is nanduro sa mga dulo na may mga tubig pa. Kaya nga alis na tayo, hanap pa tayo ng mga ibang mapupuntahan, ibang ma-share ko sa inyo na lugar dito. Mamasyal na lang tayo sa mga iba-ibang lugar natin na mapupuntahan dito para ma-share ko sa inyo. Para mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.